pumunta muna tayo dito kay Senator Amy Marcos, mga kababayan, bago tayo magtuloy-tuloy kay Kibuloy. Nag-i-independent kasi Kasi halatang-halata naman po si Senator Amy Marcos, mga bossing eh. No? Na namamangka talaga sa dalawang ilog. Biruin nyo. Nilagay na, pinagbigyan na, no? Isinama na sa line-up ng administrasyon. Aba, bumaklas, ayaw. Tapos ito namang mga DDS na mga ito, yung pagkakasabi ni Senator Ping Lacson na siya ay tatakbo ng independent. Gusto nilang palabasin ayaw ni Lacson diyan. Hindi nila yata narinig na nakasuporta at nagpapasalamat, no? Si Senator Ping Lacson. Anyway, dito muna tayo kay Amy Marcos. May nagtanong po. Sabi, paano, Senator, kung si Duterte o ang mga Duterte ang nag-ano sa inyo? Ang nag-endorse sa inyo. Ayan. Kasi nga, bumaklas siya doon sa ano eh. Sa administrasyon eh. Di ba? Ang sagot niya, mga kababayan, kahit na sinong mag-endorse sa akin, maraming salamat. Ganon. Yung ramdam mo talaga. So ngayon, mga bossing, pati po doon sa kabilang kampo, pati po doon sa mga Duterte, isinusuka po si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Sabi nila, spy ka lang dito sa aming dito sa aming grupo. Ayan. Sabi, ayan, nakasulat, mali ka ng sinuportahan, Amy, masyado ka kasing tiwala. Ilalaglag ka talaga ng mga yan. Panoorin ho natin si Panelo nagsasalita. napanggap. Itong taong ito talagang namamangka ito sa dalawang ilog Pero mo, gusto niya makakuha ang boto ng mga Marcos, gusto niya rin makakuha ang boto ng mga Duterte. Sasabihin niya, independent. Kaya ho yan nag-i-independent kasi nabash. Nabash siya sa social media. Nire-real talk ni Panelo. Mga kababayan, marunong din palang mag-real talk si Panelo. Akala ko puro mga kalokohan lang mga pinagsasasabi nito na kagaya nung kung tumakbo ng presidente si Bongo, malamang sa alamang tinalo o inilampaso si President Bongbong Marcos. Biruin mo, meron pang real talk din tong si Panelo. Mga kababayan, kasi naman si Senator Amy Marcos talagang halatang halata po, no? Talagang halatang halata po. Dito na lang po sa kampo natin Dito na lang po sa mga sumusuporta sa gobyerno, mga bossing. Biruin mo. Grabe yung pagtatanggol niya doon sa mga Duterte. Nung una na lang po, mga kababayan, doon sa Mautog, nangyari doon sa Mautog, di ba? Wala siyang imik. Samantalang harap-harapan, sinasabi ng mga Duterte, bangag ang ating Pangulo, nagdudurog ang ating Pangulo. Yan ang problema ngayon ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. Malamang sa kakamping, ramdam din nila yan. Sa mga sumusuporta sa gobyerno, ramdam din nila natin yan. Sa DDS, ramdam na din po nila yan, mga kababayan. Ibig bang sabihin nito malaki ang posibilidad na malaglag ang kandidatura ni Senator Amy Marcos? Kasi binibira niya yung administrasyon Sisiksik sa kunyari sa mga Duterte, binibira niya. Pagkatapos, nung kinuha siya ng siyempre kukunin siya kapatid. Ayun. Nung bina siya, takbo naman siya, independent kunyari. Ngayon, nakita niyo yung sinabi niya, pag ako inimbita, ba't naman hindi ako? Talagang Nanggigigil na din sila, mga kababayan. Nanggigigil na din po sila, mga bossing Wala ka mabuboto, makukuha ang boto sa akin. Miss. Dapat kasi talaga kay Senadora Amy Marcos, no? Mag-stay na lang kasi dapat sa gobyerno. Totoo naman magaganda ang ginagawa ng kanyang kapatid Siguro may kaba pa din siya. Kaya kailangan makuha lahat ng boto. May kaba siya na pagka hindi ako ibinoto ng mga DDS matatalo ako. Pag hindi ako binoto ng mga
government supporters, matatalo ako. Pero kailangan po talaga mamili. Lalo na po, mga kababayan, hiwalay na, no? Hiwalay na ang puti sa dekolor. Mga bossing. Oh. Pati si Inday Sara yata, buko na din siya eh. Ramdam na din yata ni Inday Sara, mga kababayan, yung estilo ni Senator Amy Marcos eh. Oh, bakit? Kung maalala nyo, di ba? Merong ginawa si BP Sara noon na yung tipo bang yung mangga sinawsaw sa bagoong o mangga gamit. So ngayon, mga kababayan, dusa, mga bossing. Dusa, no? Ang mangyayari doon sa kanyang kandidatura sa 2025, mga bossing. O, basa tayo ng comment ninyo. Sabi dito ni Sin Manalo, ang issue ni Sara ay si First Lady, kaya nalayo siya kay President. Sabi ni June Orias, gising bayan, kung gusto ninyong umunlad ang ating bayan, huwag iboto ang mga Duterte at mga Alipores. Sir June Orias, sinasama mo ba dyan si Senator Amy Marcos? Mukhang kasama sa mukhang kasama sa tawag dito, Alipores ng mga Duterte na eh. Oh. Hindi namin iboboto kahit Marcos pa yan. Sabi ni Magsaliksik, akitin mo Brad para ma-recruit. Sino? Si Senator Amy Marcos, Diyos ko, mamaya pag-usapan pa din natin yan. Oh. Yung talagang type ngayon, napakasalan si Senadora Amy Marcos. Hindi tayo. Iba kapag kayong senador, para sa mga senador lang din ho yan, mga kababayan. Oh, gusto niyo pag-usapan yon? Oh, eto, nasan ba yun? Eto, oh. Ito, oh. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to accept your invitation. Words are... Yan, mga bossing. Ibang klase yan. Dahil nga daw po, laging nasa labas ng bansa, no? Si Chris Aquino, si Senator Amy Marcos na lang daw ang kanyang pakakasalan. O ang dapat umakit. O, pakinggan nyo. enough to express my satisfaction from the bottom of my heart. Please accept my undying gratitude. Ano na, huminto. I am an elector of the Philippines. It is necessary to affirm loyalty to one's country. Keep Mahaba yata yan, mga kababayan. Pero Kailan po natin ang COC, sir? well technical kayo